Farsa or an Eve against dito sa Team Falcons. Parang kung naka-Farsa ka dito, no, medyo mahirap nga lang because of the Leomord and the Claude. Pero yung burst damage, kasi kung mauuna ka naman, bakit hindi? In terms of aggressive mages, si Sanji talaga ang isa sa mga pinaka-nangunguna dyan. Siya lang yung, I would say, sila ni Super Prince. Yung mga bukod-tanging mage na talagang kayang humarap with the Farsa. But they will be picking the Eve instead, kasabayan ng isang gatot. And a final pick here for Team Falcon, still naghahanap ng mage. Wala nang Valentina. I mean, pwedeng mag-Novaria pero mahirapan sila doon sa team fight kasi mas magiging poke yung laban nila if mag-Novaria si Haji. Lunox pwede. I mean, Farsa pwede din. Kaso nga lang may Katot-Katsa and Phobius threat Gord para kay kaya? Haji. Gord kaya? Mga ganon. Hoy! So, sobrang saya naman yung kuya natin sa English broadcast ko. Sakaling Gord na naman ang lalabas sa larong ito. Pero buti na banggit mo yung Farsa, no? Isa sa mga comfort picks din ni Haji. Hinihintay na lamang natin ang pag-lock-in. At mukhang Farsa nga ang kukunin ng Team Falcons. At dahil nga nalatag na ang mga heroes natin, Superfans, oras na para manghula. Scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. 1,000 yan mga pare, di mo mapupulot yan. Imagine mo pre, nag-scan ka lang ng QR code, nakapulot yan ng 1,000. Na Diamonds. Na Diamonds. Pwede na yun, pwede na yun. Pero kung makakapulot ka ng 1,000, enjoy. Tama. Ayan ang ating MPLBA Superfans prediction, 81% for Team Liquid Philippines. At yung natitirang 19 ay mapupunta sa Team Falcons as we head on in this our first best of 3 series ngayong araw na ito sa ating Superfans Saturday. Boys, sino ba sa tingin natin ang makakalamang dito sa early game? An early game, pwede natin ibigay ito to the side of Team Falcons considering na high-loss Farsa yan. So sagasa lang, ng sagasa yung pwede nilang gawin. And even yung Leomord ay malaya naman so far dahil din sa for Team Liquid Philippines, nakarely din sila doon sa level 4 nila with the Eve Katot-Katsa combo. So kung bibigyan natin ng quick or brief description ang matchup na to, labanan sa early and Team Falcons might get that. And speaking of labanan sa early, parang may labanan lang hindi nakita dahil wala na agad revitalize si JP as we looked at our mid lane matchup and looking at what's happening around the map, parang I suspect medyo passive ata ang early game na makikita natin na lahat ng mga to yung mga nag-aantay eh. Mga level 4 yung kailangan, even the Farsa, even actually si Carl, kailangan niya nung taunt niya para makasurvive ng matagal doon sa laban. And for this Little Wonder nga, wala nang pakialam si Carl eh. Wala na, ayaw niya na talaga. And andyan naman din si JP at si Sanji, no, para mapanatili yung control nila dito sa may middle. Kung sabayan lang naman ng clear wave, masasabi natin nila mga pagod siya, pero na-flicker din si Haji. Grabe, sa kabila bumligay, pre. Instead na papunta dun sa tori niya. Eh, alam mo naman, kapag gustong tumamoves, kailangan gulatin mo ang mundo. Na Teddy, ginugulat din dito sa Super Marco with the damage. Pero syempre, hindi yata magpapalamang ang bulletproof. Saktong trade lamang, parehas ang HP ng ating mga gold laners. At mangi-invade na rin dito si JP. Medyo pakaba factor lang. Wala ring retry yata si Kyle doon. Ay, hindi, retry niya. Yung orange. Ibang klase, no? Pinabanggit natin na hindi naman ganon ka magugulo ang isang Leomord. Correct si Teddy. Agad ang nabigyan! First blood ay napunta si Falcons. Retry! Carl? Babawi ata sila. Nandun yung taunt at one more! Ay! Pero bitin! Appraiser's one ay nagamit pero BMI ay sasagot ni Makmak. Sobrang sakto nung cooldown ng PMI doon at hindi nakaharap ng trade ng Team Liquid Philippines pero Recta Turtle na ang call ng Team Falcons. Okay, pupuntahan na rin ni Sanford. Nakita nila. At yung River Manipulation ay ilatag din. Papasok na si Carlito. Sanford ay makakuha na ng kill. Kasabay pa nga ng bagong. Kaya lang naibig din si Owen, man. Triple bukol para sa kanila. Napakasakit nung ginawa na yun ng Team Liquid Philippines considering na yung pag-delay nila Sanford doon sa Turtle made it possible for Carl na makahabol and ma-secure pa niya yung objective na yun. Plus, those skills na nakuha pa nila after that, nabawi yung ginawa ng Team Falcons doon sa bottom lane. Oo, tsaka ang ganda din ng ultimate ni Sanji doon. Yung real world manipulation na halos kinulong ang kabuuan ng Team Falcons on that first turtle. At dahil dyan, lamang na nga ang Team Liquid Philippines ng 1,000 kalahati. At sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, parang kalat naman yung gold. Majority lamang ay napunta sa kamay ni Sanford. Currently 2-0-1 sa loob ng larong ito. Para bang naghahanap na naman ng MVP si Dol. Oo nga eh. Tingnan natin si JP papasok na.
AOG. AOG nagamit Pabalik. dalawang natalunan. Nagamit yung Pendant Urgent mula dito kay Haji. Mamamatay din si Owen. Favor manipulation. Nandito si Carlito pero napakababa ng Ay! buhay. Kaya lang walang tinamaan yung Troll of Ruin. Sanford! Mula dito kay Flap. Si Sanford pre, napa-flicker and Darkwave pero wala rin tinamaan. Oo, ayun na minsan talaga kapag nanggigigil ang parehas sa XP laners ay parehas din magmimintes ang kanilang mga abilidad. At sa ngayon, tahimik na muna ang Land of Dawn. 40 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong. Ano na bang estado ng ating laro? Well, for Team Liquid Philippines, maganda yung nagagawa nila doon sa mid lane. Kaso nga lang, medyo napigilan si Teddy doon sa kanyang pag-scale. Unlike Super Marco na nakakuha ng isang kill, isa pa yun sa kailangang i-address ng Team Liquid Philippines. This is still a Claude na pinag-uusapan natin. And this XP matchup, Flap versus Sanford, parehas lang silang naggugulangan para mauna sila doon sa mga laban. Oo. At hindi naman talaga magpapatayan itong dalawang XP laners na to. Gusto lang nilang mauna sa pagpwesto around this second big objective ng laro. Pero napakatapang na dash in mula dito kay Teddy. Poking out Ogwen and Super Marco. Pero dahil dyan ay mauunang pumwesto ang Team Falcons around this turtle. Oo, meron naman ng River din na tumubo na. So, pwede gamitin ito ni Steady. Pero magsisimula na ang Falcons. Kompleto ang 5 miyembro. Oo. Para dito sa Pagong at si JP nakikipaghatakad din. Oy! Si Sanford! Oy! Oy! Si Sanford dito, River Manipulation para mailigtas si Sanford! At buhay pa rin naman, tamang talon lang! Woo! Sanji makakuha na! AOG nagamit din, si Carl nagamit, nabitawan na rin niya yung JP! kanyang ultimate. Pero si JP na magiging sakripisyo. Kaya lang hindi pa tapos ang panggugulo dito ng Oyabak na si Ogwen. Pero ang Falcons ngayon ay dediretso na. Sabay trade na lang daw. Yun ang nagiging call ng Team Liquid. Pepera na lang dito si Teddy. Pero mukhang ang pagong ay mapupunta na ata sa kamay ng Team Falcons. Mahihirapan mag-contest. Maliban na lang. Oy! Retribution secured para dito kay Kyle. Super Marco back in the lane. Hinahanap si Teddy. 1v1 with the great one. Nagkipagsabayan. Kaya pa ni Teddy to? Mapapa-flicker din siya. Walang BMI. Itong si Oh! Marco. Pero nabigyan na si Haji. Pinagsa ng Appraiser's Rat. Ang ganda na ng ginawa ng Team Falcons doon. Alam nila na si Sanford yung naging problema onto that first objective. That's why siya yung inuna ng mga members ng Team Falcons. But after that, Aray! after zoning, babalikan pa flicker! Oh Wala my- kay Sanji. Oh my goodness. Pa-fake lang pala yun, pre. Akala aatras pero pilikiran din. Kaya lang si JP mapapa-AOG. Sanji, tagumpay na sa pagbasag sa Torres sa may bottom. At parang nakukuha ng Team Liquid yung lahat ng gusto nila. But those are crucial flickers na na-burn nila para i-shutdown dito si Super Marco as we head on to the last objective na hindi pa ata aabot yung cooldown ng flicker na yun. For Team Falcons na ngayon ay mukhang nalulugi na ng palugi. Ano ba nangyayari dito? Team Liquid Philippines tuloy-tuloy yung pagkapanalo nila. Well, isa sa mga malaking bagay or key factor doon is yung pagpili ng Team Liquid Philippines sa mga team fight na lalawakan nila. And for that, after that objective, nung nakita nila na nandun sa middle lane sila Haji, nabigyan agad siya with that shutdown na napunta pa kay Carl TZ. Oo. And that's his first kill. So doon pa lang sa point na alam nila kung kailan sila papalag, alam nila kung kailan lamang sila doon sa mga team fight, yun yung nagbibigay ng kalamangan for Team Liquid Philippines. But now for Falcons, all they have to do is to repeat what they had or what they did during the second objective. Kailangan nilang pumake off muna ng isa bago lumaban doon sa team fight. At medyo magiging mahirap yan, no? Considering na yung mga pang-pick off nila, yung mga pang-team fight din na tools. For Team Falcons na mukhang mas nag-all in terms of team fights, kailangan nata nilang lumaban for this upcoming turtle. At pumipera pa rin dito si Teddy. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Lamang-lamang ng 400 gold si Steady Teddy compared kay Super Marco. Ang karamihan ng gold lead ay napupunta talaga sa XP lane, mid lane, and jungle. Halos 3,000 na rin pala ang lamang ng Team Liquid Philippines at sisimulan na ng Team Falcons ang ating final turtle of this Game 1. Yeah, hinahawakan ni Ogwen ito pero i-reset din ang panandalian. Wala nang kokontrol ng wave dun sa may top lane. Sabi ni Sanford, sige, laban na natin to. Si Ogwen kagad, nakalahati. At papasok na rin si Sanford. Naabutan na rin si Flap na ilapag yung Glorious Pathway. Oh! Natin na yung buhay Wow! ito. Throne of Ruin. At si Kyle Lagwagi. Ogwen ngayon ang kanilang bibigyan. Nakakuha na ng isang din si Sanford. Oh! Mamamatay din si Flap. 2-man down para sa Falcons. AOG Oy! gagawin. Nabuta pa yung Oyabak. Nakadalawa na si Dol. At 3 ang babagsak para sa Team Falcons. Sanford with a flicker play. Si Haji ang hinahanap, kinunong pa sa RWM. Oh! At babagsak din ng KDA machine. Idamay mo na rin ang Torres sa gitna. Pixel perfect na placement ng mga skills. AOG nakaduluduluhan, tinamaan pa si Kyle. RWM sa dulo din, tinamaan pa itong si Haji. And that flicker play mula dito kay Sanford, it all boils down for Team Liquid na mas nagagamay nila kung kailan nila gagamitin yung resources nila.
Oo, at ang linis na so far, no? Parang hindi na nga bumaba sa 3,000. In fact, we are already looking at a 5K gold deficit compared dito sa Team Falcons. And in terms of late game, feeling ko kasi parang parehas din lang silang may late game, pare. Oh, Claude Actually, Curry. May Claude ang Team Falcons, may Farsa din sila actually. And for Team Liquid Philippines naman, nandyan yung Eve and nandyan yung Kari ni Teddy. And the good thing for Team Falcons is that yung burst damage nila, kaya namang tumunaw ng Kari by the late game. Kaso for Team Liquid Philippines, mas more on nandun sila sa DPS or damage over time. So may chance na ma-survive kung tamang paggamit ng Wind of Nature, tamang pag-BMI, tamang pop ng Purify. Pero Team Liquid Philippines is on that purple buff. Oo, mananakaw pa ni Carl. And so far for Team Falcons, mukhang lumiliit na ang kanilang real estate sa loob ng ating mapa. Makakuha pa ng isa ang Team Liquid Philippines at makakatrade naman nata si Super Marco doon sa may bandang itaas. First Lord ay lalabas na rin in 15 seconds at mauuna ng pumwesto dito ang Team Liquid Philippines. And Falcons, as of now, sa tingin mo ba kaya nilang pumalag on this upcoming Lord take na niluluto na ng Team Liquid Philippines? Actually, kaya naman. They just have to choose their targets. If Sanford goes in as early, bago pa, o kakaspawn pa lang nung Lord, kailangan na lang i-burst down yon, and they have the kits to do so. Buo na yung DHS and yung Golden Staff ni Super Marco. And pwede nilang targetin agad kung sino yung haharap from the side of Team Liquid Philippines. Oo, at mukhang haharap para sa TLPH. Walang iba kundi si Carl TZ. Hawak-hawak na niya ang pinakaunang Lord ng larong ito, pero ipapa-reset niya muna. Si Teddy ay naroon pa rin sa taas, pero nakumpleto na ang kanyang Swift Trinity. At mukhang babalik na rin siya dito sa upcoming Lord. Team Falcons, pumopostura na rin para mangagaw. Yeah, may mapipilitang mag-react dun sa may top lane at si Super Marco ang kanilang itatalaga. Sabi ng Team Liquid, sige, try na natin ilaban. Tumama yung Unbreakable. Feather Dursek mula kay Haji. Sumasakit na rin yung damage. Mapasok na si Sanford. Nagamit yung Revitalize dito ni Open. May si JP nakaabang din. Cartesian nakuha na yung Lord! Inalaban nata ito ng Team Liquid Philippines. Tumama din yung Dark Wave. AOG sa dalawa! Patay din si Kai. Si Oken ang ininex. Dalawa kaagad ang tumumba. Actually, tatlo pa nga yun para sa Team Liquid. At para bang na no choice ang side ng Team Falcons doon at Super Marco naghahanap ng paraan na makakuha pa rin ng trade. Cartesian, doon, PMI, out na nga ba? Grabe, inaabang pa ata dun sa BMI. Pero Oy! nandun yung Feathered Earthstrike para kitilin ang kanyang buhay. Haji ngayon, inaantabayan ng laban ni si Super Mapa Flicker na gamit ni Sanji. Abang ni JP. Pero nagdigtas siya mula doon sa kanyang BMI. Resource burned para sa Team Liquid Philippines. Walang flicker si Sanji for the next 2 minutes. And for that Lord fight, pinag-uusapan pa lang natin na what could have been better for Team Falcons is unahin nila kung sino yung haharap from Team Liquid. But ang nangyari din kasi, ang ganda ng wave management ng Team Liquid to a point na si Super Marco yung kailangan pumunta doon sa dead lane para itulak yun. The moment na nagpakita si Super Marco doon, it's a time for Team Liquid para i-burst down yung Lord. And not just that, wala silang ginamit na resources para mag-secure ng Lord. Kaya naman, nung time na kaya nilang humabol, nandyan pa yung RWM, nandyan pa yung mga Dark Wave, flickers, nandyan pa rin for Team Liquid. Kaya naubos pa ang Team Falcons. Oo, and nakita natin yung re-engage din naman ng Team Falcons. Sinubukan nila lumaban with the Throne of Ruin. Sadyang napaka-updi na lang talaga ng Team Liquid Philippines at that moment at napakasikip. Parang ang hirap pala makipaglaban against Team Liquid Philippines kapag napakasikip ng iskinitang pinaglalabanan nyo. Makikita natin ngayon sa ating Infinix in-game equipment na nagmamaterialize na yung substantial na gold lead dito ng Team Liquid Philippines. Sino ba yung pinakalamang? Pinakalamang dito, itong si Sanford pa rin at 2.4k Grabe. gold lead against dito sa Alice ni Flap. And that's the reason why nagiging malakas yung team fight ng Team Liquid Philippines kasi nagkakaroon ng layers. Kumbaga, may gates na pinapasukan. Unang gate si Sanford, pangalawang gate si JP. Hindi nila matagusan yung dalawang gate na yun kasi yung damage dealer na kailangan nila wala doon sa specific clash. Now, for Team Falcons, Uy! mag-re-engage yata sila. Tumama yung Tonda, agawan dito sa Orange. JP? Nakuha ata ni Carl. AOJ gagamitin ni JP. Sabi ni Kyle, sige, try nating ilaban. Pero aatras lamang ang Team Liquid at binurn lang yung Phantom Seed. That's the difference of having Super Marco inside the clash. Mabilis na bumababa yung buhay ng frontline and in that case, that was JP. Forced out na agad yung AOG. Although magkukuldown naman yon bago magkaroon ng Lord. So hindi ganun kaganda yung mangyayari for Team Falcons. But then again, nandun yung point na kaya na nilang pumalaki. Kaya nilang kumitil. Kaya-kaya nga eh. And may mga pag-agaw pa nga na pinaplano dito ang Team Liquid. Buti na lang nakuha ni Makmak yung purple buff.
Ngayon, lobo na, halos 8,000 na ang kalamangan ng Team Liquid, pre. Hindi na bumababa eh. Oo. Lumalaki lang ng lumalaki. At nakikita natin na parang ang game plan ng natitira dito sa Team Falcons ay patagalin lamang ang larong ito. Pero I think 2 minutes ago, na-secure na rin dito ni Teddy ang kanyang Wind of Nature. Kaya naman magiging mas mahirap pa sa Team Falcons sa pitasin ang marksman na meron ng Team Liquid Philippines na currently ay isang death pa lang ang hawak sa larong ito. This will be the second lord of the game kung saan hinahawakan na nga ito ni Carl Tizzy at nariyan na rin si Flap at Ogwen para magbigay ng vision para sa Team Falcons. Ang tanong na lamang ay kung ibiblitz ba ito o sasayawin pa ni Carl. Mukhang isasayaw ito eh. Yun ata magiging desisyon nila. Naka-flow na rin yung wave dun sa may middle. So may mapipilitan ata mag-react wala dito sa Falcons. Nalaban sila Ogwen, kumantok na. Naku po, inabutan pa nung nakakapula dun sa Lord Sword of Ruin na gamit. Then si Carlito pa nagwagi. Tumalo na si Sabi sa may madalikuran pero kailangan na niya umatras. Dapat ngayon na mabibigyan nila. OFA na gamit. Teka sa may manipulation. At unti-unti nagtutumbahan at napuputol ang pakpak ng Falcons dito. 2 miyembro ang tumumba mula sa kanila. Ang daming nakulong sa loob ng RWM at may follow-up pa mula kay Daddy JP. DLPH, hindi na ata nila aantayin yung Lord. Wala Gusto na nilang kunin itong inhibitor na ito. Ayaw na ata nila ha. Let's see ha. Mayroon pa namang Feathered Earthstrike. So tagumpay ata Right, kanilang depensa dito. Super Makmak as well. Makakadepensa din. Nag-aantay lang sila. 5 segundo para kay Flap at hihinga. Nag-aantay ang Falcon ng Team Liquid dito ng kanilang mga waves. Very good placement and yung layer ng skills naman ng Team Liquid Philippines. And now that the Lord is down bottom lane, pa-cooldown na rin ang mga ultimates ng Team Liquid at pwede nang tapusin. Ilalaban ata to ha. Phantom Seed ay nagamit. Papasok din dito si Carl TZ. Yung taunt ay nabitawa na. Nakoy sa sakripisyo. Ang nalilay dito si Sapper. Nakakuha na ng kill. Ando na rin yung AOD. Kasabay na naman ng river manipulation si Teddy. Ay Tore lang ang nakikita. At sa kanila